Tukal na yan yun. Ibig sabihin matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga hindi lang itong may butas ano. Ikaw mo meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig tubig sa ilalim naman. Dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo. Kailan last time na umulan dito na malakas? Yung bagyong. Yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp na ito. Hindi na puro tubig lang ang makita mo. Kaya dapat, ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Hindi pala kaya gagawin namin ngayon na nalalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. After, basta kayo, gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Nagre-reach po. Sige, mag-ano kayo, mag-report kayo. Paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Pambira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Itong dike. 2022. Hindi, yung una. Hindi, ito yung nabuo. Yan po yung una sa 21. Tapos lumipat po doon sa business. Tapos gano'ng katagal sila May nagtrabaho? ongoing po. May ongoing ngayon. Tapos lumipat ngayon sila doon sa kabila. May ginagawa. Anyway, ang katatuhanan, under specification yung diket dahil nasa bakal. Tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid doon sa ilalim. At nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay. Basta hindi maganda ang trabaho. Talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pagpira. Nagulat ako Sabi, yung gitna ng ilog, may tumutubo na... May isla na nga sa gitna. May isla na sa gitna. Sa may sapong bahay. Ay, nako. Papatawag po ba natin, Pangulo, yung mismong Timothy? No?
lahat na kasama doon sa natin, tapos ite-trace natin saan ang galing itong mga programang ito, saan napunta ang pondo, bakit ganitong nangyari sa ano, at sino ang pumirma na sinabi okay lahat, na sinabi magandang performance, maganda, completed. Ika nga, hindi naman talaga completed, ang liwa-liwanag. Oh. Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. Wala ang pinipirmahan. Oo. Wala ang acceptance. Ay, hindi nyo na. Wala na po. Tinanggal daw. Oh, gosh. Oh, walang acceptance. Hindi nag-report sa akin. Sa'yo lahat. Hindi nag-report sa akin eh. Sila eh. Governor's Oo, office. hindi man lang pinakita sa akin. Actually, isang beses lang silang nag-report sa akin. Pinatawag ko pa. Yung mga DP. Pinatawag ko pa. Ako ilatag nyo lahat. Tungkol saan? And humingi kasi sila ng Provincial Development Council ng Resolution. And may kailangan sila. Kaya sabi ko, punta kayo sa akin. Puntahan nyo ako. Ay, gusto ko makita lang. Oo. Pinakita. Tapos sinita ko na sila. Sabi ko, oh, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang nag-report yung ano nyo. Bakit? Sabi na, oh, ngayon hindi ko pinireport. Eh, namin naman nila. Eh, dapat makita namin eh. Hindi na lang sila Hindi lang nila nakikita. acceptance. Hindi ako pa. Pero nakalagay sa record. Completed lahat. Completed lahat. Tinanggal na raw po yung acceptance. Oh, wala nang acceptance sa local. NDP, tinanggal na. Ito Ano, kahit pambili ng pera sa tahanan sa pilitan. Ego, sa pilitan yung kanilang ginawa na acceptance. Anyway, Punta pa po tayo dun sa Barangay Frances. Meron kami punta na isa pa. Para ano Sa naman. Frances. Ganyan din ang Ganyan, situation. kung titignan natin kung ganito nga rin ang para makita natin Sama ang ka sarili. po. Frances po. Okay, thank you. Talagang minsan malaking perwisyo sa amin kasi katulad ng mga nagtatrabaho, hirap na hirap talaga sila kapag wala silang masakyan. Siyempre, pag may trabaho na ganun, may oras yun. Eh nalilate sila at minsan wala pang masakyan, hindi nakakapasok. Sabi nga kanina ni Presidente, kompleto na daw lahat ito. Pero hindi naman totoo, putol-putol. At saka yung iba pa, parang hindi maganda ang pagkagawa kasi tumatagas sa ilalim. Kumbaga sa tinipid ba? Kaya talagang malaking perwisyo. At saka matagal na to, napakatagal ng ganito ang nangyayari sa amin. Siguro mga 35 years na mula nung napunta ako rito. Dito, papasok rin naman dito ang tubig kahit na mayroong harang ng ibang lugar. Yung kaputol naman nun, doon dinadaanan ng tubig. So, hindi talagang minsan kahit tong kalsada na to, hindi rin madaanan ng kahit tao nga, hirap na hirap. Kung hindi palalagyan ng lubid ang paligid nito, hindi talaga kami makakaano rito, makakasuba. Matatangay ka talaga. 96.4 million peso po pala bakit hindi naman nagawa ng maayos? Bakit ganito pa rin? Wala rin pagbabago. At hindi rin naman kung ganong kalaking halaga, dapat gawang ayos na to. Pero parang wala naman nangyari. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa.